Saan ba yun? Hindi ito. Hoy! Dito pala kayo! Magpipainting ba kayo sa arts app? Oo naman, sa totoo nga, marami kaming mga pending activities. Oh, so anong ganap niyo today? Wala naman, nag-a-advance reading lang sa Rizal. Alam niyo, actually, mag-advance reading din ako, kaya ako nandito. What if mag-group study na lang tayo? Sure. So ano na mga nabasa niyo? Alam mo, base sa nabasa namin, si Rizal pala ipinanganak noong Noong Hunyo 11, 1861, sa isang tahimik at maliwanag na gabi, isang bata ang ipinanganak na tila may kakaibang pisikal na anyo. Ito ay ang pagkakaroon ng malaking ulo. Ipinanganak ang bata at pinangalan ng Jose. Chudora, ang anak mo'y malapit nang lumabas! Umiri ka pa! Ah! Isang iri pa, Chudora! Ah! Isang iri pa, iri! Ah! Lalaki ang anak mo, Chudora. Makalipas ang 3 taon, si Pepe ay isa ng 3 taong bata. Si Teodora ang nagsilbing kanyang unang guro. Siya ay tinuruan magbasa at magdasal. Ngayon, Pepe, nais ko muli mong bigkasin ang alpabetong Tagalog. A, ba, ka, da, i, ga, ha, la, ma, na, pa. Ngayon, sa Espanyol mo naman ito bigkasin. A, B, C, che, de, i. Mahusay, Pepe. Magpahinga ka na at bukas ay magbabasa ulit tayo. Nang sumunod na araw, pagkatapos nilang kumain, si Teodora ay may binasang kwento kay Pepe. Sa isang lugar, malayo sa kabayanan. Nakikinig ka ba? Opo, ina. Kung ganon, nais kong pakinggan mo ang kwento tungkol sa gamo-gamo. Sa batang gamo-gamo. Pinaliwanag ni Teodora kay Pepe na ang batang gamo-gamo ay namatay dahil ito ay lumapit sa apoy. Sa kabila ng pagsaway ng kanyang ina na huwag itong lapitan dahil masusunog ng apoy ang kanyang pakpak. Ngunit lumapit pa rin ang batang gamo-gamo na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Sikapin mong huwag tularan ang batang gamo-gamo. Huwag kang suwail nang hindi ka masunog. Ngunit ina, bakit ko pipigilan ang sarili ko sa pagkamit ng mga bagay-bagay na ninanais ko? Gaya ng batang gamo-gamo, na nahihiwagaan sa kung ano nga ba ang ilaw sa kandila. At masasagot lamang ito kung siya ay pupunta roon, ngunit siya ay namatay. Kagaya ko, kung nais kong mahanap ang mga sagot sa aking mga katanungan, kinakailangan kong lumapit sa mga bagay kahit ito pa'y aking ikamatay. Namangha si Teodora sa naging sagot ni Pepe. Naging inspirasyon ito ni Rizal habang siya ay lumalaki. Sa kabila ng kanyang pagiging matapang, mayroon pa rin siyang pananampalataya at takot sa Diyos. Si Pepe ay humarap sa isang napakatinding kalungkutan ng kanyang buhay dahil nang siya ay 4 na taong gulang, namatay ang kanyang kapatid na si Concha. Sa kabila ng pagiging kilalang relihiyoso ni Rizal, hindi niya napigilan ang kanyang sarili na tanungin ng Diyos tungkol sa kanyang kapatid. Ang nangyari ngayon ay nag-iwan ng napakalaking sugat sa puso ni Pepe. Sa parehong taon, si Pepe ay nagkaroon ng private tutors para sa kanyang pag-aaral.
Si Padre Celestino ay kanyang guro sa pagbasa at pagsulat, at si Padre Lucas Padua para sa pagsasalita ng Espanyol at Latin, at si Profesor Leon Monroy para sa importansya ng sining. Mahusay, Pepe. Unti-unti ay mas natututo ka sa pagbasa at pagsulat, maging sa matematika. Nasaksihan ko, Pepe, ang husay mo sa pagpinta at sa larangan ng sining. Maraming salamat po sa inyo. Ngunit tila ako'y may pag-aalala sa aking pagkadalubhasa sa pagsasalita ng Espanyol at Latin. Huwag kang mag-alala, Pepe. Ikaw ay bata pa. Alam ko na kalaunan, ikaw ay magiging dalubhasa sa Espanyol at Latin. Maraming salamat po, Profesor Padua. Hapon ng Hunyo 1869, pumunta si Pepe sa paaralan ng Binyan. Magandang araw po, Maestro. Magandang araw din, Ginoo. Isa ka bang mag-aaral dito? Opo. Kung ganon, tumuloy at maupo ka. Sige po, Maestro. Ikaw, Iho, marunong ka ba sa wikang Espanyol? Kaunti lamang po, Maestro. Marunong ka ba sa wikang Latin? Kaunti lang po, Maestro. Harap ni Pepe ang mga problema Silensyo! sa kanya na hindi niya nararanasan sa kanilang tahanan. Naranasan niyang pagtawanan sa kadahilan ng hindi sapat ang kanyang mga nalalaman. Sa kabila ng mga nangyari, si Pepe ay tinanghal na pinakamahusay sa klase, kung saan dito niya nagawa ang kanyang unang tula na pinamagatang Sa Aking Mga Kabata. Noong taong 1872 ay pumasok si Jose Rizal sa Ateneo Municipal. Ang kolehiyong ito ay nasa pamamahala ng mga Heswitang Espanyol. Paano ka namin tatanggapin sa isang prestihiyosong universidad kung sa una pa lamang ay huli ka na sa pagtatala? At tignan mo nga ang iyong sarili. Masyado kang maliit para sa iyong edad para maging mag-aaral dito. Kahit hindi tinanggap si Rizal, may isang taong tumulong sa kanya at ito ay si Manuel Ceres Burgos. O Iho, ikaw pala yan, Rizal. Bakit tila hindi maipintang yung mukha? Nabigo po ako makapasok sa paaralang ito dahil ayon po kay Padre Perado, huli na daw po ako sa pagpapatala at dahil sa aking pisikal na katayuan. Pisikal na katayuan? Ang tunay na ginto ay nagmumula sa loob. Ang iyong kakayahan. Hayaan mo akong tulungan ka, Rizal, upang mapatunayan sa kanila na ikaw ay magaling at karapat-dapat sa paaralang ito. Kung ganun, Padre, tulungan mo ako upang makapasok sa paaralang ito. Sa hindi inaasahan na yung lalaking makakasabay pala ni Rizal ay ang kanyang magiging unang propesor sa Ateneo de Municipal. Ang propesor na ito ay si Padre Josebe. Inilarawan niya ito bilang isang matangkad, payat, nakukuba, at merong matangos na ilong na manipis ang labi na hugis arkong pababa sa baba. Magandang umaga, Padre. Magandang umaga din. Isa ka ba sa mag-aaral dito? Opo, sa katunayan, baguhan pa lamang ako sa paaralang ito at ito pa ang unang araw ko dito. Ah, ganun ba? Ano ang iyong ngalan at saan ka nagmula? Ako po si Jose Rizal. Ako ay nagmula sa Calamba, Laguna. O Jose, kinagagalak ko rin na makita ka muli. Ako rin po, Padre, kinagagalak kung makita ka muli dito. At isa sa naging unang kong propesor sa paaralang ito. Aktibong kasapi si Rizal sa mga samahan tulad ng Kongregasyon ni Maria, Akademya ng Literaturang Espanyol at Akademya ng Mga Likas na Agham.
Ang pagkatha ng mga tula tulad ng Mi Primera Inspirasyon o Ang Aking Unang Inspirasyon na inialay niya sa kanyang ina. Sumulat rin si Rizal ng iba pang mga tula tungkol sa relihiyon, edukasyon, alaala ng kanyang kabataan at digmaan. Habang nasa Ateneo de Municipal, si Rizal ay umuukit ng mga estatwa tulad ng Sagradong Puso ni Jesus na hiniling ni Padre Leonard. Sumusulat din siya ng dulang pinamagatang San Eustacio Martir na hiling din ni Padre Sanchez. Nagkamit si Rizal ng pinakamataas na grado sa lahat ng asignatura. Nagtapos si Rizal sa edad na 16 ng taong gulang ng degree ng Bachelier sa sining. Totoo bang maraming iniibig si Rizal? Oo, sa katunayan ay nakasulat sa libro ang mga iniibig ni Rizal. Saan? Patingin! Sandali at baka mapunit ng libro. Ang unang pag-ibig ni Rizal ay si Segunda Katigbak. Inilarawan ni Rizal na may kaliitan, mga matay nangungusap at minsay nagpapakita ng marubdob na damdamin at minsay nananamlay. May mapupulang pisngi, may kahali-hali ng ngiti at magagandang ngipin at para siyang ada. Buong katauhan niya'y may di may paliwanag na bighani. Minsan ay dinadalaw ito ni Rizal dahil kaibigan ito ng kanyang kapatid. Ang pag-ibig nila ay masasabing pag-ibig sa unang tingin. Ang unang babae nagpatibok ng puso ni Rizal. Pagkaraang mawala sa kanya si Segunda, niligawan niya ang isang dalagang taga-Kalamba. Sa kanyang tala-arawan, tinawag niya itong Binibining El at inilarawan niyang maganda at may kahali-hali ng mga mata. Ilang beses dinalaw ang dalaga sa tahanan nito, ngunit biglang inihinto ang kanyang panliligaw at tuluyan nang namatay ang pag-iibigan. Niligawan din niya si Leonor Valenzuela na isang matangkad na babaeng maganda ang tindig. Pinadadalhan niya ito ng liham ng pag-ibig na nakasulat sa tintang di nakikita. Ang tinta ay gawa sa ordinaryong asin at tubig. Hindi ito nakikita sa papel. Tinuruan niya si Leonor ng lihim na pagbasa ng anumang talang nakasulat sa tintang di nakikita. Ang sumunod na pag-ibig ni Rizal ay isa pang Leonor Rivera na pinsan niyang taga-Kamiling. Maganda siya, mayumi gaya ng namumukadkad na bulaklak na may mabubuting mata. Nabuo ang isang pag-ibig kina Jose at Leonor. Nagkasundo sila sa kanyang mga liham kay Rizal. Taimis ang inilalagdang ngalan ni Leonor nang sa gayon ay maitago nila ang kanilang relasyon sa mga magulang at kaibigan. Francisco, huwag mo na siyang ipadala pa sa Maynila. Marami na siyang alam. Kung mas marami pa siyang malalaman, tiyak na mapupugutan siya ng ulo. Pepe, batid kong ikaw ay matalino, kaya ayaw kong ipagsawalang bahalang iyong karunungan. Kaya nais ko sanang ipagpatuloy mo ang pag-aaral sa UST. Ngunit ama, hindi ko alam kung anong kurso ang aking tatahakin. Kumuha ka ng kosmolohiyo o di naman kaya filosofiya. Opo ama, ngunit di na nais kong kumuha ng kursong pampanitikan at batas. Hindi ko alam, Pepe, kung maganda ang kursong iyong papasukin. Batid natin hindi maganda ang gobyerno natin sa ngayon at mainit ito para sa ating mga Pilipino. Pepe, nais ko sanang pumasok ka sa kursong literatura at filosofiya. Sa kadahilanang hindi siya makapagdesisyon, sumulat siya at humingi ng payo tungkol dito kay Padre Pablo Ramon, rektor ng Ateneo na naging mabuti sa kanya noong estudyante siya ng kolehiyong iyon. Natanggap ni Rizal ang payo ng rektor ng Ateneo na nagmumungkahing medisina ang mainam na kurso para sa kanya. Kaya noon nag-enroll siya sa mga kursong paghahanda para sa medisina. Dar ejemplo de las partes del corazón. Ejemplos son la válvula pulmonar,
la aurícula izquierda y la válvula mitral. Bueno, Fernando, por favor, quédate aquí. Sí, señor. Tú por aquí. Ahora, ¿qué puedes decir sobre la disparidad en sus alturas? Este indio tiene menos Jesús que Fernando. Hala ko que significa cosas superiores a los Filipinos. Bueno, aparte de eso, ¿qué más? Si la autora fuera la única razón por la que los españoles son superiores, entonces ¿por qué España ha algunas de sus colonias antes los nativos que son más bajos? Impertinente. Clase perdida. Mga Indio, Yongo. Kayo, Si Rizal mga ay bangus! nasugatan dahil sa nangyaring gulo, ngunit nang dahil dito nalaman niya paano mamahay. Pagkaraang matapos ang ika-4 na taon sa kursong medisina, nagpasya si Rizal na mag-aral sa Espanya. Hindi na niya makayanan ang malawakang panlalait, diskriminasyon at pagkapuot sa Universidad ng Santo Tomas. Pepe, kami ay sumasang-ayon na sa pagpunta mo sa Europa upang mag-aral ang medisina at gawin ang lahat para sa ating bayan. Ngunit kapatid, bakit hindi na lamang ikaw ang pumunta roon? Bakit ako pa? Mananatili ako rito upang alagaan ko ang ating magulang at tulungan sila sa gawaing bukirin. Dahil batid natin na mas pakikinabangan mo ito, Pepe. Ngunit tandaan mo, hindi ka lang mag-aaral doon kundi kinakailangan mo ring pag-aralan kung ano nga ba ang Espanya. At huwag kang mag-alala sapagkat ikaw ay may kalayaang magsulat at magtanong hinggil sa mga reforma at katarungan na kinakailangan ng ating bansa. Ngunit ako ay hindi pa handa. Pepe, ang desisyong ito hindi lamang ako ang nagpasya. Tinanong ko rin ang ating ibang mga kasamahan. Napagpasyahan namin na kami magpapadala ng inyong perang panustos. Ngunit hindi ako papayagan ng ating mga magulang. Hindi nila malalaman ang inyong pag-alis dahil mananatili itong sekreto hanggang sa ikaw ay makaalis. Paano si Leonor? Bang dami mong tanong. Kahit ganyan lang, isipin mo ang iyong sarili. Mag-iingat ka, Pepe. Maraming salamat, Tio Antonio. Ngunit, bakit Rizal ang aking gagamitin? Alam mo namang pinag-iinitan ang mga merkado. Gamitin mong Rizal upang hindi ka makilala at hindi ka huliin. Pepe, huwag mo kaming bibiguin. Maraming taong umasa sa iyo. Gagawin ko ang lahat para sa ating bayan. Kamusta si Leonor? Pinapunta ko siya sa kanyang pinsan upang magbukasyon nang sa gayon ay hindi niya malaman ang iyong pag-alis. Mag-iingat ka, Pepe. Sige, Pepe, mag-ingat. Hanggang sa muli. Isa sa pinakamasayang bahagi ng buhay ni Rizal ang kanyang 1.5 buwang pagbisita sa Land of Cherry Blossoms. Nabighani siya ng likas na kagandahan ng Japan, kalugod-lugod na kaugalian ng mga Hapon at magagandang bantayan. Higit sa lahat, umibig siya sa isang Haponesa na ang ganda'y nagdulot ng ligaya at romansa sa nagdurugo niyang puso. Ang tunay nitong pangalan ay Seiko Osi. Ang tawag sa kanya ni Rizal ay Osisan. Nakita ni Rizal sa magandang si Osisan ang magagandang katangiang hinahanap niya sa babae. Ganda, bighani, kahinhinan at talino. Hindi katakatakang umibig siya rito. Tinugunan din naman ni Osisan ang nadarama ni Rizal. Sa kauna-unahang pagkakataon, tumibok ang kanyang puso para sa isang lalaking may dignidad, magalang, maraming angking talino. Nakarating si Jose Rizal sa Singapore lulan ng barkong Salvadora noong ika-9 ng Mayo 1882. Nakarating naman siya sa Colombo sakay ng barkong Jamna noong ika-18 ng Mayo 1882. Binagtas ng barkong Jamna ang Kanal Suez hanggang sa Port Said. Dito narinig ni Rizal sa mga naninirahan
naninirahan ang pagsasalita ng iba't ibang wika. Nagpatuloy ang Chemna sa paglalakbay sa Europa. Narating ni Jose Rizal ang Naples na abalang lungsod. Noong Hunyo 16, 1882, narating ni Rizal ang Barcelona. Dito niya sinulat ang isang makasaysayang sanaysay na Amor Patri, pagmamahal sa bayan. Sa ilalim ng sagisag, panulat ng Laong Laan at lumabas sa Diaryong Tagalog. Como se llama parte blanca del ojo? Not even close. Esclera. Muy bien, Rizal. ¿Cuántos músculos voluntarios de la órbita hay, Alguen? 4. Izquierda circa. Profesor, creo que hay 7. Muy buena, Rizal. Now tell me, which of those muscles cannot move the eyeball? Profesor, puedo. Bueno, Rizal. Bravo, Rizal, bravo. Lo siento, Rizal, pero no podemos entregarte tu diploma porque no nos presentaste tu tesis. Ahora entiendo, su sistema educativo realmente no tiene ninguna diferencia con el sistema educativo que tiene mi país. Oh, ikaw ay mukhang hindi taga rito. Oo, dahil ako'y isang Pilipino. Ikaw, isa ka bang Pilipino? Oo naman, kamusta ka? Ayos lang. Ikaw, kamusta paninirahan mo dito? My stay here is liberating. Unlike in our country, Filipinos have no freedom, especially the poor ones. Yes, I do agree. Ngunit bakit hindi inaagrabyado ang mga Pilipinong ninirahan dito? Hindi katulad sa ating bansa. Alam mo, hindi ko rin alam kung bakit ganito ang sitwasyon. Ikaw, sa tingin mo, ano kaya? Frailes Hipocritas. Yes, you're right. Ngunit, nais ko man makapagkwentuhan pa sa'yo. Marami pa akong gagawin at mag-iingat ka rito hanggang sa muli nating pagkikita. Maraming salamat. Paano ko makakapagpanimbag ng aklat na ito? Paano ko ito mabahagi sa iba? Ako'y walang sapat na pera para maipagpalimbag ito. Pepe, kamusta ang nobelang iyong sinusulat? Sa katunayan ay matatapos ko na ang nobela, ngunit ako ay may problema. Ano ito? Wala na akong sapat na pera upang ipambayad sa pagpalimbag ng aklat. Kung gayon ang problema mo ay pampinansyal, hayaan mong peramin kita. Sigurado ka ba? Oo, ngunit ito lang ang meron ako. Sapat na ba ito? Oo, maraming salamat. Malaking tulong na ito para sa pagpapalimbag ng aking nobela. Ang mga tao ay walang mabisang sandata. Maliban sa kanyang karunungan, walang ibang puwersa kundi ang puso niya. Isinulat ko ang nobelang ito upang iparating ang karahasan ng mga dayuhan na isipan na tayo ay mga Indio na walang karapatan. Mga Pilipinong may mga pangarap para sa kanilang bayan at naghihirap na binabayaran
ang mga kasalanan ng mga humihila sa kanila na iniingatan sa kanilang mga mata. Lagi mo ba akong naaalala? O sadyang naging makakalimutin ka na dahil sa magagandang dilag na iyong nakikilala sa iyong mga paglalakbay? Paano kita makakalimutan? Kaya mo ng ilang tinig narinig ko sa bugatan ng Aliman. Sinusal-usal ko ang pangalan sa manda ko matagpan. Walang lugar na hindi kita katulad. Tila yata mas naging bolero ka, Ibarra. Maria, totoo ang sinabi ko. Pumunta lang ako ng ibang bansa para ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Nais kong ipakita sa mga tumatanggi sa ating pagiging makabayan na alam natin kung paano lumaban para sa ating bansa at mga paniniwala na ang kaluwalhatian ng pagliligtas ng bansa ay hindi nangangahulugan na kailangan mong gumamit ng mga dahas o mga hakbang na magreresulta sa pagkasira nito. Huwag ka nang tumuloy pa, Isagani. Hindi maaari kaibigan, kailangan ko makita si Paulita sa huling pagkakataon. Makinig ka na sa akin, Isagani. Dahil sa kasalanan ng mga paring ito, sila ay hahatulan ng kamatayan gamit ang garote. Luhod! Luhod! Wala kaming kasalanan! Inosente kami lahat! Bakit kailangan namin mamatay ng ganito? Oh Diyos ko! Wala ba talagang hustisya sa mundong to? Silensyo! Luhod! Tayo ay gitipon ngayon upang formal na ilantad ang ating kilusan. Kilusan na reforma upang ihayag ang ating karapatan sa pinaka mapayapang paraan hanggat maaari. Hindi ba ito magiging mitya ng anumang tensyon mula sa atin at sa mga Kastila? Paano kung sa tingin nila, ang reformang grupong ito na sinusubukan natin gawin ay hindi nila maintindihan? Isa sa batas na ginawa ko ay pag-isahin ang kapuluan upang maging isang katawan. Kaya't ito ba ay magbubunsod ng anumang digmaan o tunggalian? Bigyan mo kami ng mga rason pa ng reformang ito. Magbigay proteksyon sa anumang pangangailangan, pagtatanggol laban sa karahasan at kawalan ng katarungan, pagpapaunlad ng edukasyon, agrikultura at pangangalakal, pag-aaral na pagsasagawa ng isang reforma. Siguro naman lahat sa inyo ay sumasang-ayon sa reformang ito. At kung ganon, ang La Liga Filipina ay formal na ngaitatag. Mabuhay ang La Liga Filipina! Mabuhay! 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 Ayon sa paglilitis, si Jose Rizal ay napatunayang nagkasala sa kasong sedisyon, rebelyon at pagkikisangkot sa pag-alsa. Siya ay sinentensyahan ng kamatayan sa ika-30 ng Disyembre taong 1876 sa Bagong Bayan. Pepe, ano nangyari sa'yo? Bakit ganito ang kinatnan ng buhay mo? Hindi ko kayang mawala ka, anak ko. Ina, ang lahat ng ito ay para sa inyo. Para sa ating bayan na minamaliit ng mga Kastila. Ilibing niyo ako sa ilalim ng lupa na may krus at lagyan niyo ito ng petsa ng aking kapanganakan at kamatayan. Masama bang lumaban para sa kalayaan?
Masama bang ipagtanggol ang bayan laban sa mga pusong mapang-api? Masama bang magsalita para sa mga taong takot mga tuwiran? Buong buhay ko, wala na kayong ibang ginawa kundi husgahan ako. Paasahin ako. Kinuha niyo na ang lahat, pati ang bayan kong pinakamamahal. Un último favor, puedo ofertarle al pelotón de fusilamiento. Hindi maaari. Entonces, al menos, ahorrar mi cabeza. Makbang ka na 3 beses. Ito. Kasa. Apuntar. Consumado. Fuego.